Narito ang pinakahuling update tungkol sa Bagyong Paulo na minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa kanlurang bahagi ng ating bansa na may lakas ng hanging umaabot sa 110 km per hour at bugso na 135 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Bahagyang humina ang bagyo at isa na lamang itong severe tropical storm sa kasalukuyan. Palabas na rin ito ng PAR, kaya inaasahan ang pagbuti ng panahon sa silangang bahagi ng Luzon dahil sa paglayo ni Paulo. Gayunpaman, asahan pa rin ang pabugso-bagsong hangin sa kanlurang Luzon dahil sa bagyo at sa hanging habagat na nagbabalik. Wala nang nakataas na wind signal sa anumang lugar, ngunit makakaranas pa rin ng pabugso-bagsong hangin dahil sa paghila ng bagyo sa hanging habagat. Inaasahang mag-i-intensify pa ang Bagyong Paulo sa typhoon category paglabas nito ng PAR. Bukod kay Paulo, mayroon ding namataan na bagong low pressure area sa silangang bahagi ng Luzon na kumikilos palapit sa ating bansa. Habang papalayo si Paulo, papalapit naman ang bagong LPA na posibleng pumasok sa PAR. Kaya, antabayanan ng mga susunod na update tungkol dito. Malawak ang sakop ng pagbuo ng LPA na nangangahulugang mataas ang posibilidad na maging bagyo ito sa mga susunod na araw. Base sa huling tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, habang tumatawid si Paulo, may kasunod na itong bagong LPA na posibleng pumasok sa PAR sa pagitan ng ika-8 hanggang 14 ng Oktubre. Kaya, pinapayuhan ng lahat na maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon. Sa Luzon, inaasahan ang pagbuti ng panahon sa silangang bahagi, habang maulap na papawirin at pag-ulan naman sa kanluran, partikular sa Ilocos Sur, La Union, pababa ng Zambales at Bataan dahil kay Paulo. Sa Visayas, inaasahan ng maaliwalas na panahon sa umaga dahil sa paglayo ni Paulo, kabilang na rin ang Mindanao at Palawan. Ngunit maging alerto pa rin sa hapon at gabi dahil sa localized thunderstorms na nagdudulot ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan. Sa kasalukuyan, mayroon pa ring gale warning sa kanlurang bahagi ng Luzon, ngunit posibleng maging banayad na ang mga pag-alon sa mga susunod na oras. Asahan pa rin ang maalon na karagatan sa kanlurang Luzon. Samantala, katamtaman ng mga pag-alon sa nalalabing bahagi ng Luzon, kaya malaya pa rin makakapaglayag ang mga mangingisda. Iyan ang pinakahuling update sa lagay ng panahon sa ating bansa. Mag-ingat po tayong lahat. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Magandang gabi po sa ating lahat. Update tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Paulo mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 8 p.m. So itong si Bagyong Paulo ay nananatili sa kategory na Severe Tropical Storm at ito'y huling namataan sa layong 115 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. May taglay na lakas na hangin na 110 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 35 kilometers per hour. Kung makikita po natin, malawak pa po yung kaulapan nitong ni... So ito po yung magiging track po ng Bagyong Paulo. Kung makikita natin, nasa labas na siya ng ating kalupaan at posible bukas ng umaga ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At nakikita din natin mag-i-intensify ito ulit into a typhoon category habang palabas na ng ating bansa at ng Philippine Area of Responsibility. Yes. So sa ngayon, meron po tayong gale warning. Inaasahan po natin ng 2.8 to 6.0 meters ng taas ng alon dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Cagayan, Isabela at Northern Aurora. Pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin na delikado po pumalaot dito sa nasabi po nating seaboards at inaasahan naman po natin mababawasan na rin itong gale warning natin bukas habang papalayo ng ating kalupaan at bansa itong si Paulo. So yun po muna yung update natin dito sa bagyong si Paulo.